Personal na bumisita si Vice President Sara Duterte sa burol ni Negros Oriental Governor Roel Degamo. Isa pang nakaligtas sa pamamaril ang nakausap niyang News 5 na hanggang ngayon ay hindi pa rin daw mawala ang trauma sa malabangungot na pangyayari. Nasa frontline ng balitang yan si Justine Ponsalang. Bandang alas 2:30 ng hapon, bumisita si Vice President Sara Duterte sa burol ng kaalyadong si Negros Oriental Governor Roel Degamo. Kinausap at niyakap pa ng Vice Presidente ang misis ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo. Ang iyahang pagkamatay, maupod to'y patulak sa inyong probinsya o kabakuhan o kalinaw. Bago yan, nakilala at nakausap din kanina ng aming team dito sa burol ni Governor Degamo sa bayan ng Shaton ang isa pa sa mga nakaligtas sa pamamaril noong March 4. Bakas pa ang trauma sa mga mata ni Junito Bugas kahit mahigit isang linggo na ang nakaraan nang mangyari ang pamamaril sa compound ni Governor Degamo. Nakita niya raw ang pagpasok ng mga armadong salarin hanggang sa pagratrat ng mga ito. Si Junito raw mismo ang nagpadapa sa mga kasama niya sa compound. Tinira kaagad yung gwardiya, nakita ko talaga yung gwardiya na natumba. Tapos ang sunod na putok papunta dito kay Gob. Kami namang nakaupo, binanata naman kami nung isa, minamasakir na kami. So nakaupo kami marami, sumigaw ako na dapa. Kaya ako ay gumapang sa likod, meron doong bangin, nahulog kami doon, marami kami. So nung narinig ko na lang yung putukan, iyakan. Hindi raw maalis sa kanyang isipan ang malabangungot na tagpo. Ang kain ko ngayon ay medyo hindi yung kain na natural. Madali lang, mga 3 kutsara lang. Nag-inom talaga ako para makatulog lang ako. Pero in every 3 o'clock in the morning, maano na yung pagkainom ko, nawala na yung sa lasing ko. Maalaala ko naman yun. Ayon kay Mayor Janice, September 2020 pa lang, natutulungan na nila ang banta sa kanilang buhay. Sa katunayan, sumulat pa raw sila sa Senado para ipaalam ang umano'y assassination plot sa kanila ng umano'y grupo ni na Congressman Arnie Teves. Nang hingi raw sila noon ng proteksyon sa Armed Forces of the Philippines dahil isa raw warlord, gambling lord at drug lord si Congressman Teves. I-check din nila yung drugs, ha? Because doon nga sa Senate investigation, we managed to get a copy of the PNP. Natanong ko yan kay PRRD eh. Tinatanong ko how was his name cleared eh, yung suspect na nagbaril kay Roel. How was Congressman Arnie Teves cleared? Meron naman dito sa report ng PNP na suspected siya sa drugs eh. Sa Senate Resolution 537 na inihain ni Senador Bato de la Rosa noong October 2020, isang investigasyon ang pinabubuksan niya tungkol sa kriminalidad sa Negros Oriental. Nakasaad dito na simula ng isailalim ang buong Pilipinas sa community quarantine dahil sa COVID-19, tumaas ang illegal drug trade at illegal gambling activities sa probinsya. Ang ituturo raw na operator nito, si Congressman Arnie Teves. Marami rin daw ang pinatay, pero hindi na pagtuunan ng pansin na naturang Senate Resolution. Nauna nang giniit ng kampo ng mga Teves na handa silang sagutin ang mga akusasyong ipinupukol sa kanila. Sabi pa ni Congressman Teves, wala silang kinalaman sa pagpatay kay Governor Degamo. Wala naman daw kasi silang mapapala kapag ginawa nila ito. Sa pagkamatay ni Degamo, ang kaalyado niyang si Vice Governor Guido Reyes ang mauupong bagong gobernador. Ilang araw din siyang naka-medical leave, pero kanina bumalik na siya sa Kapitolyo kahit halatang may iniinda pa. Pinirmahan niya ang mga papeles para sa 2 bagong opisyal na kanyang itinalaga. Kaya magkakol na mga trabahante sa province. Wala ko'y ilisan ninyo. Gawa sila rin 2 na ilang posisyon. Napahagulgol pa ang bagong gobernador nang itabi sa kanya ang standee ni Governor Degamo. Running mate kasi si Reyes at Degamo noong nakaraang 2022 elections. Samantala, nauna nang nakapanumpa bilang Vice Governor ng probinsya ang dating board member na si Manuel Chaco Sagarbarria. Kaanak siya ng mga Teves na katunggali sa politika ng mga Degamo. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Ponsalang, News 5.